Isang hunter ang lumapit sa mga miners para kumuha ng isang tao para tulungan sila sa pagbubuhat ng kanilang mga bags at kagamitan papasok sa gate. Yung taong kinuha sana nila para sa trabahong yon ay hindi sumipot. Natapos ng maaga ang trabaho ng mga miners dahil kay Jin Woo. Pumasok kasi si Jin Woo bilang isang miners para makalikom ng mga items para makraft niya ang Water of Life para sa kanyang ina. Pilit pa din kinukumbinsi ng hunter ang mga miners kung sino ang pwede sa trabaho bilang isang porter. Babayaran daw sila ng bonus para trabahong mapanganib. Tahimik ang mga miners at wala pa ding pumapayag. Natanong ng mga miners kung bakit daw isusugal ang kanilang buhay para lamang sa kaunting pera. Ang ibang mga miners ay hindi papayag kahit pa sila ay pipilitin. Karamihan ng mga taga-mining team ay nabibilang sa D-ranks at meron ding E-ranks na kasama nila. Kahit anong klaseng accident ang mangyayari, maliit man yan, ay tama lang na mabubura ang mga miners. Nagtanong ulit ang hunter kung wala ba talagang willing na mag-volunteer na sasama sa kanila bilang isang porter or tagapagdala ng kanilang mga bags. At yun na nga, biglang may nagtaas ng kamay at si Sung Jin Woo pala at kukuha sa trabaho bilang isang porter. Nagulat at nanlisik ang kaniyang mga kasamahan sa mining team. At nagtaka kung bakit siya papasok sa isang hunting grounds na A-rank gate kahit isa siyang E-rank hunter na napakahina. Nasabi pa nila kung nababaliw na ba si Song. Bakit daw willing na papasok si Jin Woo sa isang lugar na kung saan madaming high-ranking beasts na naghihintay at papatay sa kanya? Kaya siya pumayag na maging porter sa isang A-rank dungeon raid ng mga hunters ay dahil magdadala lamang siya ng kanilang mga bags at manood at matuto kung paano nila ginagawa ang kanilang raid from another strike squad's raid. Especially ito ay isang A-rank dungeon raid. Nasabi pa ng kaniyang mga kasamahan na pumayag si Jin Woo ay dahil hindi niya naiintindihan kung ano ang kaniyang pinasok na trabaho. At isa pa, isa lamang daw siyang E-rank hunter na sobrang mababa at napakahina. Dapat daw magdala siya ng kasama sa kaniyang trabaho bilang isang porter. At yun na nga, nagkaroon na sila ng kasunduan patungkol sa trabaho ni Jin Woo bilang isang porter sa gagawing strike squad ng mga A-rank hunters. Pinakilala nila ang isa't isa bago simulan ang kaniyang trabaho. At di na nagtagal, nagtipon na ang mga 11 A-rank hunters at 6 B-rank hunters at papasukin na nila ang malaking gate sa pamumuno ni Sun Ki-hoon. Mababa lamang daw ang nakapalob na mana kumpara kahapon at may naramdaman siyang kakaibang sense na pag-iisip. Para daw isa tong red gate, nasabi pa niya, baka lang daw guni-guni lamang niya ito. Nakapasok na sila sa dungeon at ito'y napakalawak. Nasabi pa nga ng isang hunter na huwag kabahan si Jin Woo. Lahat daw sila ay malalakas na hunters, hindi lamang si Mr. Sun. Nasabi ng isang babaeng hunter na may kasabihan daw na kung inatake ang mga mages, kasalanan yun ng mga tanks. At kung inatake naman ang mga healers, kasalanan yun ng mga strike squad. At kung inatake naman ang porter, kasalanan yun ng buong guild. Bigla silang may naramdaman sa loob at mabilis silang nag-attack mode position kahit wala pang order ng kanilang leader. Nagulat ang kanilang leader na kung ano ang kanyang nakita sa loob. Hindi ito makapaniwala sa lakaw ng aura. At yun na nga, di sila makapaniwala na may mga dungeon jackals sa loob ng A-rank dungeon. Madali lang nilang napatay ang mga jackals nang walang kahira-hirap. Ipinamalas ng mga A-rank hunters ang kanilang galing at abilidad sa paglaban ng mga jackals. At hindi nagtagal, naubos na nila ang mga jackal. Nagtataka ang kanilang leader na si Mr. Sun kung bakit daw merong jackals sa loob ng A-rank dungeon. Ang mga jackals ay nabibilang sa isang C-rank magic beasts at masyado itong mahina para makasurvive sa isang A-rank dungeons. Walang mga beasts daw sa loob ng dungeons para mahunt ng mga jackals. Kung walang pagkain, imposibleng makakasurvive ang isa low-ranking beasts katulad ng mga jackals. Natuklasan ni Jin Woo na may nag-aalaga ng mga jackals sa loob ng dungeon. Sa tingin nila na ginagamit ang mga jackals katulad ng isang hunting dogs. Isang beast daw na may angking talino ang nagmamay-ari ng mga jackals. Ang isang beast na may angking talino kahit anong species pa ito ay hindi madaling kalaban. At hindi nagtagal, lumabas na mga high orcs na nag-aalaga ng mga jackals. Nagulat sila kung bakit may high rocks sa dungeon na kanilang pinasok. At dami pa ng mga high orcs na nagsilabasan at inaabangan sila sa loob. At umatake na ang mga high orcs gamit ang kanilang sandata.
Nagulat ang kanilang leader sa ipinamalas na lakas ng mga High Orcs. Nagawa pa nga itong mabasag ang kaniyang armor. Patuloy ang pag-atake ng mga High Orcs sa kanilang team. Pinupuntirya ng mga High Orcs ang mga mages na nasa likod. Hindi nagpapatinag ang mga mages at handa itong lumaban kahit anong mangyari. Umatake ng magic spell ang mga mages pero nagulat sila, hindi umubra ang magic spell sa High Orcs. Immune pala ang mga High Orcs sa kanilang magic spells. Nakapag-summon ng 2 beasts ang isang mage at kasing lakas ito ng isang A-rank hunter. Pero nababahala siya, hindi niya magagamit ang kaniyang magic spell matapos niyang makapag-summon ng magical beasts. Pag nag-summon pa siya ng isa pang beast, mauubos ang kaniyang mana. Natatalo na ang kanilang mga tanks, nagiba ang kanilang defense line. Nasabi pa ng isang tank, ang kaniyang provocation skill ay hindi umubra, kahat ng kaniyang skills ay walang epekto sa mga High Orcs. Ang kanilang alam na hindi mahirap ang papasukin nilang dungeon ayon sa association's assessment. Ang mga High Orcs daw ay kakaiba sa mga ordinary orcs. Sila ang pinakamalakas na uri ng mga orcs. Ang isang High Orc ay kasing lakas ng isang A-rank hunter at isang buong army ang kanilang kinakalaban. May 22 High Orcs in total ang kanilang kinakalaban, so ibig sabihin, ito ay labanan sa pagitan ng 22 High Orcs at 17 Hunters. Hindi lang daw kulang ang kanilang bilang, ang kanilang mga B-rank Hunters ay hindi malakas para kalabanin ang mga High Orcs. Buhay pa din ang isang High Orc at aatkihin na sana ang isang magic healer na babae, pero hindi matiis ni Jinwoo na manood lamang na may mamatay na babae sa kanyang harapan at tinulungan ito. Ginamit ni Jinwoo ang stealth ability niya para hindi mabulgar ang kanyang abilidad. Ang isang High Orc ay sinakal sa leeg at nagtaka ang magic healer kung ano ang nangyayari. Hindi makapaniwala ang magic healer kung bakit natatalo ang mga High Orcs sa kanyang harapan at hindi malaman ang dahilan. Nagtataka ang mga hunters kung bakit madali na lamang nilang natatalo ang mga High Orcs, which is kakaiba sa unang paglalaban nila. Naging madali na lang daw para sa kanila ang laban. Ang plano ni Jinwoo, susubukan niyang pahihinain ang mga orcs habang hindi siya nahuhuli ng mga hunters. Gamit ang camouflage skill at speed niya, kaya niyang saktan ang mga High Orcs nang hindi nalalaman ng mga hunters. Ang sabi ni Jinwoo, muntikan ng may mamatay na babaeng healer at hindi niya kayang tumayo at manood lamang habang may namamatay sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala ang mga hunters na walang namatay sa paglaban ng isang buong army ng High Orcs. Isa daw itong milagro na walang namatay sa kanilang guild, pero hindi pa din nakaligtas si Jinwoo at namalayan ng isang magic caster na siya ang may gawa at gumamit siya ng isang camouflage skill para tulungan sila sa kanilang laban. Nagdududa na sila na may isang outsider na tumulong sa kanilang laban at nagmukhang guilty si Jinwoo. Ang isang magic caster ay naiintindihan ang rason ni Jinwoo kung bakit itinatago ang kanyang tunay na power. Hindi na daw muna niya ipagsasabi kung ano ang kanyang natuklasan. Nakapagdesisyon ang kanilang leader na mag-retreat muna sa kanilang raid at lumabas sa gate. Lalabas na sana sila sa gate pero may naglagay ng barrier at hindi sila makakalabas. Ang alam nila na may isang nakapalakas na nilalang sa loob ng dungeon na kayang mag-cast ng isang advanced spell. Tama nga lang daw na nag-retreat na muna sila. Sinubukan ng mga magic caster na matanggal ang barrier pero nahihirapan sila. Nagtataka sila kung bakit wala man lang nakakadetect sa malakas na mana waves from the outside. Kaya ba daw ng boss ng dungeon ang itago ang presensya niya? Hindi na kinaya ng mga mages ang barrier at nagkaroon pa sila ng curse spell. Ang mga mages lamang ang nagkaroon ng curse spell. Biglang may lumabas na mga High Orcs at mahigit na sa 50 High Orcs ang nag-abang sa kanila. Hinarap ng leader ang isang High Orcs kasama ang kaniyang buong army na nasa mahigit 50 High Orcs. Hindi sila makapaniwala na ang isang High Orc ay kayang makapagsalita kagaya ng isang tao. Tinanong na kanilang leader na si Mr. Son kung si Karagalgan ba ang naglagay ng barrier sa gate. Sumagot naman siya ng yes. Nasabi pa ni Karagalgan na hindi kayang gibain ng mga tao ang kanyang barrier. Binigyan ng pagpipilian ang mga hunters kung pipiliin ba nilang mamatay sa mga kamay ng kanyang mga kasama o susunod sila sa kanila. Pinili nilang sumama sa mga High Orcs kung saan man sila dadalhin. Ang opinyon naman ni Jinwoo ay madaming mga High Orcs ang naghihintay sa kanila sa lungga ng mga High Orcs.
Ibig sabihin nun, lumiit ang kanilang pag-asa para manalo at lalong naging malala pa ito. Sinabihan si Jinwoo ng leader ng squad na dapat tumakas siya once inatake na nila ang boss. Habang dinidistract daw nila ang mga High Orcs, dapat makalabas si Jinwoo sa cave at humingi ng tulong sa main strike squad. Ang totoong layunin ng leader ay masara ang gate at hindi na sila umaasa na makakalabas pa sila sa dungeon. Madaming tao daw ang nag-invest ng malaking pera para gawin itong raid na ito. May isang babaeng hunter ang lumapit kay Jinwoo at humingi ito ng pabor na kung sakaling makakalabas siya ng buhay sa dungeon, ibigay daw and will or liham sa kanyang pamilya. Tinanggap naman ni Jinwoo ang liham ng babae pero hindi siya ang magbibigay nito sa kanyang pamilya. Pumunta si Hunter Cha at hinahanap niya si Jinwoo sa mining team. Pero hindi niya ito natagpuan sa mining team. At nalaman na nga niya na pumasok siya sa gate kasama ang strike raid squad bilang isang porter. Hindi makapaniwala si Hunter Cha na isang E-rank hunter ay pumasok sa isang A-rank gate bilang isang porter. Ano ba daw ang kanyang iniisip? Pero nagdududa si Hunter Cha kasi natagpuan niya si Jinwoo sa isang boss's lair at may hawak na isang sandata. May hindi tama daw sa mga kilos ni Jinwoo. At yun na nga, pumasok na si Miss Cha sa gate na may dalang panghukay. Sa kabilang banda naman, nasa loob na sila teritoryo ng boss ng mga High Orcs. Isang dambuhalang boss ang humarap sa kanila, winelcome pa nga sila. Grabe ang daming mga High Orcs na nakapalibot sa kanila. Kung ganito daw kadami ng mga High Orcs ang makakalabas sa gate, kaya nilang wasakin ang maliit na syudad bago pa makadating ang mga high-ranking hunters. Hindi pa din nawawala ng pag-asa ang leader ng squad na talunin ang kanilang boss. Natanong niya kung kaya bang lagpasan nila ang 4 na guards ng boss. Nakaka-intimidate silang tignan. Naghihintay ng signal ang mga hunters sa kanilang leader kung kailan sila aatake. Sabay-sabay daw silang aatake at ang kanilang target ay yung shaman. Naitanong pa ng boss kung may takot ba ang mga hunters sa kaniya. Nabalot ng takot ang mga hunters nang maramdaman nila ang lakas ng magic ng boss ng mga High Orcs. Gagawin lang pala silang palipas oras ng mga soldiers ng boss ng mga High Orcs. Pero may nahalat ang boss na may kakaiba sa grupo ng mga hunters. Nagbitaw na ng signal ang kanilang leader na umatake na. Aatakihin na daw nila ang boss ng sabay-sabay. Tumalon ng mataas ang leader ng mga hunter at susugurin ito gamit ang kanyang espada. Pero sa kasamaang palad, gumamit ng magic spell ang boss na tinatawag na Hymn of Protection at nasangga ang atake niya. Gumamitan ng levitation at gravity acceleration ang leader ng mga hunter at ibinagsak ito sa sahig ng napakalakas. Malala ang kondisyon ng kanilang leader. Pero hindi na nakapagpigil ni Jinwoo at hindi niya matiis na panoorin na lamang ang pagkamatay ng mga hunters sa kanyang harapan. Humingi ng permission si Jinwoo sa leader kung okay lang bang patayin niya lahat ang mga beasts. Sinugod si Jinwoo ang High Orcs pero ibinalibag lamang niya ito. Tinanong niya ulit ang leader na si Mr. Son kung payag ba itong paslangin niya ang mga beasts. At ang sagot ng leader ay, yes please. Nagmamakaawa ang leader na si Mr. Son kay Jinwoo na iligtas silang lahat. First time nakakaibang lakas ang pakiramdam ni Jinwoo. Napaka-terrible na matchup syempre para sa boss ng mga High Orcs, sabi ni Jinwoo. Nagsummon na si Jinwoo ng kanyang mga malalakas na shadows. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga videos. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe with bell notification para updated kayo sa mga darating na mga videos ko. Abangan nyo sa susunod na kabanata kung kaya ba ng mga shadows ni Jinwoo ang isang battalion ng mga High Orcs at talunin ng boss nila.